dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nako, oo, matindi ito. No? Si Tariela, ayaw din paawat, mga kababayan, ha? Tommy Cereza. Ayaw. Oo. Talagang parang lalong nanggigigil din to kay Marcoleta eh. Pasok! Inanyayahan ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group o KIG para personal na makita ang kalagayan sa lugar. Kasunod yan ng pahayag ng senador sa Senado na iminungkahing isuko ang KIG dahil sa nasa labas na anya ang isla sa exclusive economic zone ng bansa. Umani ito ng batikos mula sa ilang mambabatas, maritime law experts at defense analyst. Mariing sinabi ni Tariela na hindi isusuko ng Pilipinas ang Kalayaan Islands at handaan niyang ipaglaban ng mga uniform personnel na nakadestino sa lugar ang isla at mga residente nito. Paalala niya sa mga opisyal ng pamahalaan, igalang ang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Yun, no? Diba? Ganon dapat. Kabaliktaran kasi mga kababayan, itong pananaw ni Marcoleta na hindi na yata niya inisip na yung kanyang binanggit na isuko na lang yung ating teritoryo dyan sa KIG, mga kababayan, hindi niya alam na aani ng samot-saring batikos laban sa kanya. At ngayon nga, para matauhan, itong si Marcoleta, eto naman si Tariela, ito, mga kababayan, inanyayahan, kulang na lang hamunin, na pumunta silang dalawa dyan sa Kalayaan Island. Ano po? Para nang sa ganon, magkaalamanan na. Nandito na si Manong Ramil, nanonood sa BJMP, Bikutan. Grabe, no? Oh. Paano na ito, Teresita Tan? Rosenda Aunzo. Nandyan na rin. Pasok natin uli, ha? Ito, bigyan natin ng reaksyon. Sa ibang mga balita, inanyayahan ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group o KIG. Paano ngayon yan? Ito. Bakit inaanyayahan si Marcoleta? Kasi nga mga kababayan, para matauhan, para makita niya kung ano meron doon. Mukhang hindi pa nakakarating itong si Piluca eh. Di ba? Jenny Ramos. Mukha eh. Di ba? Ronnie Mascarenas. Di ba? Hindi pa ito nakakarating dyan. Sigurado. Kaya siguro parang binabaliwala niya. Parang si Digong lang. Si Digong na nangako na magje-jet ski para daw magtusok ng flag ng Pilipinas dyan. Hanggang ngayon, nakulong na't lahat-lahat, hindi pa rin nagagawa. Di ba? Ngayon, eto namang kanyang kalyado, nakakampi ni Duterte, si Marcoleta, eto naman ngayon, ang nagsasabi, tulad ng sinabi ni Digong, na ipamigay na lang yan. Kayo na mga kababayan natin, kung kayo po ba ang tatanungin, okay lang ba na ipamigay na lang natin ang ating teritoryo? Di ba? Mga kababayan, okay lang ba sa inyo, Jason Fermin, na ipamigay na lang natin yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, kasama yung mga nadiskubre na mga mina ng natural gas, na ngayon, mga kababayan, yan laking tulong sa ekonomiya ng bansa. Kita nyo, mga kababayan? Di ba? Rexy Pagiwan? Hahayaan ba natin yan? Dahil etong mag-amo na ito, si Digong at saka si Rodante Marcoleta na nakasuot ng Hermes na piloka, mga kababayan ko, nais na ho na daw nilang ipamigay yan para wala na daw gulo. Sang-ayon po ba kayo sa ganong pananaw netong dalawa? Di ba?
Natatandaan niyo ba yung mga sinasabi ni Digong noon? Sala sa init, sala sa lamig. Oo, ipapamigay o hindi. Reklamo ka ng reklamo na wala tayong ganito, wala tayong ganyan, wala tayong mina ng langis, wala tayong mina ng kung ano-anong gas. Tapos nagkaroon tayo, abay, gusto mo namang ipamigay. Diba? Eto na. Balikan na natin tong si Marcoleta. Kita ang kalagayan sa lugar. Ayan mga kababayan. Para nga naman personal na makita ni Marcoleta ang kalagayan ng lugar. Kita nyo? Kita mo? Sabi rito, sir, kung nga hindi ko pa napapanood eh. Kita. Di ba nga, negosyo ko nga yan yung mga pagpapaganda. Di ba, hindi nyo, tagal-tagal ko na sinasabi, kala nyo siguro, bola lang eh. Di ba? Akala nyo, bola lang, Jay Sales, Jay. Totoo yun. Oo, di ba nga, negosyo ko yung pagpapaganda. Kaya nga ho, kahit na 60 na tayo mahigit, mukha pa rin tayong 21. Di ba? Ganon ha, ganon. Eto na. Eto na. Kasama nyo si Attorney DJ sa... Naku! Eto na. Kita mo naman yung mga abogado ko ha. Mga batikan yan. Kalagayan sa lugar. Kasunod yan ng pahayag ng senador sa Senado na iminungkahing isuko ang KIG dahil sa nasa labas na anya ang isla sa exclusive economic zone ng bansa. Kumani ito ng batikos mula sa ilang mambabatas, maritime law experts at defense analysts. Ikaw naman! Si Romel Orculio, i-subscribe nyo to ha. Ganun talaga buhay. May mga tao na, malay mo naman magbayad. Di ba? Wag nating kagad bigyan ng ng tawag diyan ng masamang konklusyon. Malay nyo naman magbayad di ba? Barya lang naman 'yan. Basta mahalaga sa akin mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, manatili sa akin yung aking tawag dyan? Yung aking Kia Pride. Lako, ito na naman si Romel, mamaya walwalin mo pa eh. Ito na. Mariing sinabi ni Tariela na hindi isusuko ng Pilipinas ang Kalayaan Islands at handaan niyang ipaglaban ng mga uniform personnel na nakadestino sa lugar ang isla at mga residente nito. Paalala niya sa mga opisyal ng pamahalaan, igalang ang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Yun! Mga kababayan, dapat ganon! Magbabayad yan, Mike. Merong namang kahihiyan. Ewan ko, medyo makapalang mukha yata. Makapalang mukha eh. Anyways, dito naman tayo mga kababayan ko. Nako, sa mga kalyado ni Digong, kita nyo naman sila. Kahit na ho ang Pangulong Bongbong Marcos ay nakakagawa ng mabuti, tulad ho niyan, yung pong malaking tulong sa ating ekonomiya sa pagkakadiskubre ng mga langis at ng natural gas. Aba, hindi man lang nila mapuri. Di ba? Hindi nila mapuri, mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong, bagkos binabastos pa nila. Our beloved Boss Mike Cervera.